Mga kapuso, nagdeklara na po ng all-out war ang militar laban sa New People's Army. Kasunod yan ang pagpapatigil ni Pangulong Duterte sa usapang pangkapayapaan. Nakatutok si Maki Pulido. Wala nang patumpik-tumpik ang sandatahang lakas. Gera kung gera raw ang ibibigay nila sa New People's Army matapos ipatigil ni Pangulong Duterte ang peace talks. Yes, it is an all-out war kasi they are considered by the President already as terrorists. We also consider them as terrorists. Ano bang pagkakaiba nila sa Abu Sayyaf? Abu Sayyaf kidnap people and they get money. Kahit may umiiral noong ceasefire, magkakasunod na pananambang ng NPA ang ikinamatay ng 6 na sundalo. Kaya sabi ng Defense Department, wag na raw asahan ang formal notice of termination of talks sa CPP, NPA, NDF. Ayon pa kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, tila sinamantala lamang ng NPA ang idineklarang unilateral ceasefire noon ng Pangulo para makapag-recruit ng mga miyembro. Yes, yes, they used that. It's true. It was proven by in Davao Oriental. Talagang ganoon ang ginawa nila. Sa bilang ng Armed Forces of the Philippines, nasa 3,700 na katao ang puwersa ng NPA ngayon. Karamihan nasa northeastern Mindanao. Ayon sa militar, sentro ang operasyon sa Davao Region kung saan may pinakamaraming NPA guerrilla fronts. Kalahati ng 44 na guerrilla front ng New People's Army nasa Davao Region, ayon sa security analyst na si Romel Banlawi. Pero ayon sa 10th Infantry Division ng Philippine Army, nasa mahigit 700 armadong rebelde lang ito na nasa mga bulubunduking lugar. Wala tayong idaragdag na puwersa at least as of today upang i-augment yung mga personnel natin na kasalukuyang nag-ooperate doon. As we said, we already have enough personnel, equipment, and units in those areas. Pero sa Capiz ngayong araw may isang sundalo na ang namatay matapos makatapak ng landmine na itinanim umano ng NPA. Kinilala ang biktimang si Corporal Ricky Bill Pareñas ng 61st Infantry Battalion ng Philippine Army. Ngayong tinapos na ang peace talks, pinaaresto na muli ang mga leader ng National Democratic Front na nakilahok sa negosasyon. Tulad ng mag-asawang Wilma at Benito Chamson na pinalaya lamang daw dahil sa peace talks. Ang Justice Department magpapalabas din ng lookout bulletin laban sa mga NDFP consultant. I think they are not covered by the JASIG because according to the President, lahat ng they were set free for the purpose of talking, peace talks, ay hindi naman JASIG yung basis niyan for releasing them, but for the peace talks. The NDF negotiators should comply forthwith, especially those who are on bail, because the ground for the grant of bail that is for peace negotiation has ceased to exist. Pinakamatagal na rebelyon sa buong Asya ang pag-aaklas ng Partidong Komunista ng Pilipinas. Pero ilang mga eksperto na rin ang nagsabi, hindi ito agad malulutas habang may mga Pilipinong nakakaranas ng matinding gutom at kawalan ng hustisya. Ilang mambabatas kinundi na ang desisyon ng Malacanang sa pagdedeklara ng all-out war. It will not only abrogate the peace process, but it could also intensify a determination to declare martial law based on the all-out war against supposed rebels. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.